ngayong araw. Tricycle driver nangutang para makabili ng kotse pero na-trap ng manggagancho. Nakaban na pala siya sa LTFRB. So, grabe ang kaba ko noon. Na-scam ako. Taxi owner na pasubo sa hinuhulugang kotse, galing pala sa nakaw. Doon na po ako nagpanik. Nung hulog boundary na hindi na niya binabalik sa mismong may-ari. Kaya naalarma po ako na baka ganun doon po yung sasakyan na kinuha ko sa kanya. Notorious na scammer, mahigit 100 kotse ang narentangay. Ang recovered namin ay 22. Marami pa kami hinahanap na sasakyan na involved. Mostly TNVS operation. Dati-rati, tututukan ka muna o gagamitan ng dahas bago makarna pang kotse mo. Pero ngayon, konting padulas nila lang, ikaw pa mismo ang mag-aabot ng susi sa mga kawatan. Tatangayin na pala ang kotse mo nang wala kang kamuang-muang. Kaya dapat laging budol alert. Okay, rent tangay. Dalawang salita ito, no? Rent, ibig sabihin arkila, at tangay, ibig sabihin abay nakaw. So yung rent-a-car, ninakaw na. Tama ba? Oo naman, Luchi. No? At ang siste dyan, yung kawatan, aarkilahin yung kotse ng may kotse. Pero ang hindi alam ng biktima, wala nang balak ibalik ng kawatan yung kotse niya. At hindi lang yun, Oh, ibebenta pa ang kotse. nako, kawawang may-ari. Tungkol sa isang amang nangarap ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya ang kwentong ito. Palagay na agad ang loob ko nang magkakilala kami ng 2 dekada ng tricycle driver na si Kuya Jenly. Ramdam ko agad na masikap at mapagmahal siyang ama, yung tipong gagawin ang lahat para sa kanyang mag-iina. Kinwento niya sa akin kung paano siyang nabudol ng notorious na scammer ng mga sasakyan nang bumili siya ng kotse noong nakaraang taon. Ang tagal mo na pala nagta-tricycle, pakikwento naman sa amin kung kailan ka nagdesisyon na, teka, parang dapat ata magkotse na ako. Nung time po kasi na parang yung anak ko na pumapasok ng opisina, so kailangan niya ng service. Kasi ang service niya ngayon, motor. Eh, madalas yung ulan. Sabi ko, ba't hindi kaya tayo mag-upgrade? Kuha tayo ng kotse, kahit hulugan. Sabi niya, pwede yun pa. Pag sinervice ko sa gabi, o pwede natin gawing Grab. Maganda sana ang plano ni Kuya Jenly. Hindi niya bibitiwan ang pagbiyahe sa tricycle at bibili siya ng kotse na double purpose, ika nga. May service na para sa pamilya niya, may dagdag pang kita kung ipapasada. Pero nagdalawang isip siya noong una. Bago kasi makapagparehistro ng kotseng pamasada, marami-rami ang mga requirement para makapag-apply sa Transport Network Vehicle Service o TNVS Company. Bukod pa ang matagal na proseso. Kasi po, pagka ikaw mismo yung mag-a-apply, kukuha ka ng bagong unit, sa kasa pa lang marami ng requirements na hinihingi. Kailangan may bangko ka. Ganun, hindi ka basta-basta ma-approve ng kasa pag wala kang bangko. Nakipag-ugnayan agad si Kuya Jenly sa online seller na nagpakilalang si Rio Garcia. Sabi ko, available pa ba tong unit na to? Kasi nakapost na po yung unit eh. Sabi niya, yes sir, available. Sabi ko, magkano po yung cash out? Sabi niya, 160K. Ang kailangan mo lang, police clearance, yung pang down, tapos 2 valid ID, Meralco bill. Sabi ko, kompleto ako niyan at may nakaready na rin akong pang down. Sabi niya, sige, magkita tayo sa office. Wala nang patumpik-tumpik, kinabukasan,
unang beses nakaharap ni Kuya Jenly si Rio Garcia, ang seller na nag-post ng car for sale sa online marketplace. Saka siya ipinakilala sa boss nitong si Jebra Pascual, aka Jebra Raneses. Matamis daw ang pananalita nitong si Jebra, kaya madali ring nagtiwala si Kuya Jenly na walang sabit ang usapan nila. Ang kasunduan, kada buwan maghuhulog si Kuya Jenly ng 18,000 pesos. Pero sa halip na sa bangko, didiretso ang pera kay Jebra. Nang makita na ni Kuya Jenly ang unit ng sasakyan at makuha ang susi, parang di raw siya makapaniwala. May PA o Provisional Authority na rin daw mula sa LTFRB para maipasada ang kotse. Ang bilis ng mga pangyayari. Kompleto po yung mga papeles na binigay sa akin eh. May PA na po. Yung PA po kasi, yun po yung katunayan na accredited na siya ng LTFRB. So ipaprocess na lang siya sa Grab. Maganda po yung mga sinasabi niya. At sabi niya nga po, kompleto lahat ng dokumento niya, kaya hindi kayo maluloko. Budol Alert! Siguraduhing authentic, original at legit ang mga dokumento sa pagbili ng sasakyan. Baka kasi carnapped o ninakaw ang mga yan. 160,000 pesos ang paunang bayad o down payment na binigay ni Kuya Jenly kay Jebra. Pagdating namin ng office, kinuha na po yung aking requirements, yung 2 valid ID ko. Tapos, pre-process na po nila yung papeles. Doon na rin, sa office ni Ma'am Jebra. Doon na rin na-print yung may ORCR na, may sales invoice, may PA na. Sabi ko, kailan ba pwedeng ibiyahe ito? Sabi niya, saglit lang yan. Within a week, makakabiyahe yan. Walang hassle na nakuha ni Kuya Jenly ang kotse. 5 buwang nagtuloy-tuloy ang biyahe nito. Malaking bagay para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Kumikita naman ang pamamasada sa Opo. TNVS. Magkano? Sa loob po ng 24 hours, kumikita rin po ng 4,000. Pagka swerte. Talagang maganda. Maganda yung biyahe po. So mga ilang buwan yon na napakaganda ng kita ninyo? Almost 5 months po, wala siyang palya. Maganda yung flow nung biyahe. Pero tila biglang pumreno ang pinapasadang sasakyan ni Kuya Jenly. Nang magkaroon ng deactivation notice ang ride-hailing app ng kotse, bawal na raw itong pumasada? Dumating yung problema kasi nagbigay po ng notice si Grab na pansamantala i-restrict muna yung account. Kasi nga po yun daw pong mga dokumento na isinabmit namin kay Grab, hindi po nagtutugma yung kanyang case number kay LTFRB. So kailangan pong maayos. Naisip agad ni Kuya Jenly ang kanyang mga bayarin sa utang at hulog sa sasakyan. Bumalik po ako ng opisina ni Ma'am Jebra. Sabi ko, Ma'am, paano to? May text si Grab. Sabi niya, hindi, sige, magmo-motion tayo. Gumawa po ulit siya ng panibagong dokumento. Ipinasa po namin kay Grab. Pero wala po, hindi po na-activate yung wala talaga. Ano na pumasok sa isip mo noon? Doon na po nag-umpisang kinabahan. Kasi sabi ko, bakit ang tagal? Sabi niya, sir, kasi may problema si Grab ngayon. Halos lahat ng nadi-deactivate talaga ng mga linya ngayon. Sabi ko, ganun po. Pero maayos pa naman. Sabi niya, maayos natin yan. Parang nagkarera na raw ang kaba sa dibdib ni Kuya Jenly, lalo na nang makita niya ang isang post na ito sa Facebook. Ano yung punto na nakumpirma mo na scammer talaga itong nakausap mo? Nakabad na pala siya sa LTFRB. So, grabe ang kaba ko nun. Na-scam ako. Hindi mo siya mapagkakamalang mangluloko. Mag-isa lang ba siya doon sa opisina niya? Hindi po, marami po sila. May secretary po siya, parang legal. Kasi nga po, malapit siya sa LTFRB. Gano'ng kalapit? Likod lang po eh. Ha? Pader lang po yung pagitan na opisina niya na. Opo. Walking distance lang. Paano yung kotse?
nasa iyo pa. Anong nangyari? Binawi? Anong... Nung time po na yon, tumawag po yung anak ko, sabi niya pa may HPG dito. Lalong kinabahan po ako. Sige, sabi ko, uwi ako dyan. Yun nga, naabutan ko doon, may 4 na HPG. Tinatanong, hinahanap yung mga dokumento ng kotse. Nilabas ko naman po lahat. Umiikot na ang ulo ni Kuya Jenly. Isusurrender na ba niya ang sasakyan sa Highway Patrol Group o igagarahe pa sa kanilang tarangkahan? Kasi sabi niya, pag lumabas yung alarm niyan, kasi nakatimbre na yan, kahit sino yung maging driver niyan, i-inquest namin. Hindi, natakot na po ako. Kaya binoluntary surrender ko na po. Sabi nung misis ko, tsaka yung anak ko, kaysa madamay kami sa kaso, i-ano na natin yan. I-surrender na natin yan. Huli na nang mapagtanto ni Jenly Pesico na naging biktima siya ng assumed balance TNVS scheme. Karaniwang ginagamit sa scam ang mga sasakyang tinangay sa mga orihinal na may-ari nito at ipapasa sa iba para ibenta o i-assume balance ang pagkakautang. Yung kasing ating mga kababayan, gusto ring kumita kahit papano aside from dun sa kanilang trabaho at sa kanilang negosyo is nakikita nila dahil sa pangako na may magandang investment, may magandang returns yung kanilang investment, dun po naiinganyo po sila. Sa taya ni Kuya Jenly, umabot na sa mahigit 250,000 pesos ang nagastos niya sa kotse sa loob ng 5 buwan. Alalahanin naman niya ngayon ang inutang na niyang pang down payment. Paano mo ngayon binabayaran yung utang mo, yung 150,000? Binaghahatian po namin ng misis ko. Monthly, kailangan po talaga namin bayaran yan kasi hindi pwedeng magpalya. Kailangan talagang bayaran. Ganun po kahirap. Umpisa na naman sa umpisa. Hanggang sa huling minuto ng pag-uusap namin ni Kuya Jenly, wala siyang ibang hinangad kundi makamit ang hustisya sa pambubudol sa kanya. Kaya ilang araw pagkatapos nun, inumpisahan na niya itong idaan sa legal na proseso. Pero hindi lang pala siya ang biktima ng modus na ito. Ibang pambubudol naman sa isa pang biktima ng rentangay ang nagkwento ng kanyang karanasan. Doon na po ako nagpanik. Kaya nga po, yung mga binibenta po ni Joseph Valdez, puro rentangay, tsaka yung mga hulog boundary na hindi na niya binabalik sa mismong may-ari. Kaya naalarma po ako na baka ganun doon po yung sasakyan na kinuha ko sa kanya. Makamit pa kaya niya ang hustisya? Susunod sa Budol Alert. Marian, alam mo, kawawa talaga nabibiktima ng mga rentangay dahil lalo na dito sa Pilipinas ngayon, status symbol ang kotse, no? At saka hindi siya mura, hindi ba? Kaya yan ang gustong-gustong pag-aari ng mga Pinoy. Hindi lang yan, Lucia, kasi yung nakausap natin, no, yung storya niya, talaga namang pangkabuhayan niya sana to. Oo, Bumili nga. siya ng sasakyan sa pag-aakalang maipapasada niya ito, dagdag income sana sa kanya. Tama. Sa tanggapan ng Highway Patrol Group o HPG, ang takbuhan ng mga biktima ng rentangay scam. Bukod sa tapsi lang, ano pa yun? Doon ko inabutan ang 28 anyos na itatago natin sa pangalang Gerald. Nagdalawang isip siya noong magkwento kung paano siya nahulog sa patibong ng mga mambubudol. Pero siya na mismo ang nagsabi na ito na rin ang tamang pagkakataon para matuldukan na ang kawalang kaluluwa ng mga kawatan. Nakaipon. Tapos hanggang sa dumating na gusto ko ng panibagong business na investment na rin po. So naisipan ko po na kumuha ng sakyan para at least everyday meron po akong income na... Kasi ang ano po ngayon, usually 1K po yung boundary. Humanga ako kay Gerald dahil kahit bata pa, business-minded na at may pangarap. Hindi siya nagkasya sa negosyo niyang tapsilogan at gusto pa niyang dagdagan ang kita.
Kaya naisip niyang isugal ang konting ipon sa isang sasakyan. Ang kaso, paano raw yun mangyayari kung 3 beses na siyang dinecline ng bangko para sa car loan? Kaya sinubukan niyang maghanap ng mabibiling tsikot sa online marketplace. So Gerald, paano mo nakilala yung mga binilan mo nga nung sasakyan? Naghanap po ako sa online, sa Facebook. Ilang months, pinag-isipan ko po kung tama po ba to. Hanggang sa nakilala ko po yung Joseph Valdez. Isang buwan po kami magkausap niyan, month of October. Kasi nag-uusap po kami si personal, talagang maayos po siya kausap. Maayos tignan, may mga ginto pa nga eh. Talagang formal na tao. Kung ganun nga naman ang kausap mo, bakit mo pagdududahan? Yun, nag-usap-usap po kami lahat ng tungkol sa sasakyan, ng boundary, ay ng down payment. Hanggang sa yun, pinapunta niyo po ako sa office niya po. Kasama niya po si Jebra sa 28 Makisig Street sa likod daw po ng LTFRB. Hep hep, wait a minute. Parang familiar yang opisinang yan ha? Parang legal. Kasi nga po, malapit siya sa LTFRB. Gano'ng kalapit? Likod lang po eh. Ha? Pader lang po yung pagitan na opisina niya na. Opo, walking distance lang. Sa akin, pagpunta ko po sa office nila, talagang maayos po yung office nila. Tapos mayroong computer na doon siya mismo gumagawa ng mga illegal na papeles. Bago umandar ang transaksyon nila, nalaman niyang ahente pala ng mga ibinebentang sasakyan si Joseph Valdez. Si Joseph na rin ang nagpakilala sa tinatawag niyang boss. Ang bossing, si Jebra Pascual o Jebra Raneses. Ang paandar kasi nitong si Jebra, 50 units daw ng sasakyan ang sabay-sabay niyang pinapa-boundary. Kaya kung makikiangkas si Gerald, sigurado raw walang sabit. Talaga ba, Jebra? Kaya naakit din po ako kasi ang dahil po nila sa akin pinakitang papeles na mga driver nila, mga pinapatakbo talaga nila. Puro brand new po yung dala nilang sasakyan eh. Pero hindi po sa kanila nakapangalan. Sabi nila, ano daw po yun, puro hulog boundary sa kanila. Yun, pakuha po ang sasakyan. Wala nang atrasan. Naglabas ng malaking halaga ng down payment si Gerald na inabot kay Jebra at sa ahente niyang si Joseph. 180,000 po yung pera na down payment po. Pero dapat 220,000. Kasi yung 40,000 po sa Grab. And then yung 180 para sa kotse. Eh, sakto lang po yung pera kong dala, 180,000 pesos. So nagkaroon po kami ng usapan na every month, idadagdag ko na lang po yung 2,000 sa maintenance sakyan para hanggang mabuno po yung 40,000. Go na talaga. Iyon na ang katuparan ng pangarap ni Gerald na magkaroon ng sariling sasakyang ipapasada. Wala siyang ibang nasa isip kundi maiuwi ito agad-agad. Yung okay na po, nagpirmahan na po kami ni Joseph, nag-aabutan na po ng pera, all goods na po lahat. So nawala na po si Joseph, nagtaka na po. Pero siyempre excited po ako magkaroon sa sakyan, hinayaan ko na lang po na wala si Joseph. Dalawa na lang po kami ni Jebra nagpa-picture sa mismong kotse ko. Hawak ko na yung susi, talagang patakboy na yung sasakyan eh. Kasi ang saya, siyempre, ikaw, bago, lahat naman tayo, pag nangyari, mayroong bagong gamit, iba yung pakiramdam mo eh. Lalo pa yung sasakyan pa yun, talagang paghawak ko ng susi, pagbigay ko ng pera, di wala ka na, blanco ka na, uwi ko na to, may sasakyan na ako. Gumulong ang mga buwan mula nang makuha ni Gerald ang biniling kotse. Napakinabangan niya ito para maging extra income. Naisip ko nga, hindi lang po para talagang pang service ko lang. Para pang business din po, kaya napunta po ako sa ganyang Grab. Para hindi mapabayaan ang negosyo niyang tapsilogan, kumuha ng driver si Gerald para maipasada ang kotse araw-araw. Lingid kay Gerald, sumakay na pala siya sa budol ng magkasabwat na umano'y rentangay kawatan. Si Joseph ang naghahanap ng mga buyer ng kotse. Si Boss Jebra naman ang gagawa ng mga papeles at kukubra ng down payment at buwan ng hulog ng buyer tulad ni Gerald. Nakuha na ni Jebra yung sasakyan, gagawan niya na ngayon ng ORCR at saka Provisional Authority na peke. Ang promise naman doon sa driver ay after 5 years, ipapangalan na yung sasakyan sa kanya. Kung ikaw naman ang driver, gugustuhin mo yun kasi
150,000 ang down payment. And then magmamonthly ka na lang. After 5 years, sa inyo na yung sasakyan. So, kawawa si registered owner ngayon. Tuloy-tuloy ang naging pasada ng pangarap ni Gerald. Nang isang post sa social media ang tila nagpahinto sa kanyang mundo. Nakita ko po si Joseph sa Facebook. Yung Joseph Valdez, yung mismong katransaksyon ko po sa kotse na kinuha ko. Nagulat po, tsaka bigla akong, si Joseph po, ito yung kausap ko. Kaya nga po, yung mga binibenta po ni Joseph Valdez, puro rentangay, tsaka yung hulog boundary na hindi na niya binabalik sa mismong may-ari. Kaya naalarma po ako na baka ganun dun po yung sasakyan na kinuha ko sa kanya. Parang nag-overheat sa sobrang pag-aalala noon si Gerald. Maraming tanong na ang pumasok sa kanyang isip. Ano? Paano? Bakit? At saan siya nagkamali? Tinatawagan ko po si Joseph. Sobrang daming tawag, mga almost 20 missed call, hindi pa siya sumasagot. Nag-renew pa po ako sa kanya ng PA. Yung PA na nagkaalaga po yun ng 1.8. PA o Provisional Authority ang tinutukoy ni Gerald. Temporary permit ito ng LTFRB para makapasada ang sasakyan habang hinihintay ang kanilang prangkisa. Parang bumper to bumper ang naging problema niya dahil may pahabol pa palang sakit ng ulo na dapat niyang harapin. Sabi sa akin ng driver ko, Sir, yung grab natin na-deactivate na. Tapos pag-search ko po ng mismong binigay sa akin na papeles na PA, peke po. Peke po yung binigay niya sa akin na PA. Kasi pagka meron ko papeles, meron po siyang parang reference number. Pwede mo po siyang i-search sa TNBS eh. Pag lumabas po yun, nakarehistro po yung PA mo. Pagka wala, ibig sabihin kung di temporary, peke po siya. Mula noon, gumarahe na at hindi na nakabiyahe pa ang sasakyan ni Gerald. Dahil sa peking papeles ng kotse, malakas ang kutob niyang karnap ang nabili niya. Kaya nga po, yung mga binibenta po ni Joseph Valdez, puro rentangay, tsaka yung hulog boundary na hindi na niya binabalik sa mismong may-ari. Kaya naalarma po ako na baka ganun dun po yung sasakyan na kinuha ko sa kanya. Para malaman ang totoo, hinanap ni Gerald ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan na nakalagay sa ORCR. Pinuntahan ko po siya, then tinanong ko po lahat kung nasa na po yung sasakyan niya. Then sabi niya, pinapa-grab daw po niya yung sasakyan niya. Pero ang totoo, hawak ko yung sasakyan niya. Tinatanong ko, kilala mo po si Joseph, hindi daw po niya kilala. Alam ni Gerald na sa puntong yun, sumalpok na siya sa dead end. Gano'ng kasakit, gano'ng kahirap para yun sa'yo? Mahirap po, syempre. Di naman po tayo ganun kaano sa buhay. Syempre, naghirapan po natin yung pera. Ilan taon natin pinag-ipunan, ilan taon natin pinag-isipan. Syempre, naalala ko sakit sa masakit. Yung move on na lang. Bahala na si God sa kanya. Bakas ang lungkot sa mukha ni Gerald habang kausap ko. Bukod sa malaking pera kasing parang inihip lang ng hangin, tinanong din niya kung dapat ba niyang sisihin ang sarili. Kay Josie po ako naghulog ng sasakyan, hindi po yung kamalian ko talaga. Kasi akala ko po, binili niya po yung sasakyan. Kaya yung every monthly ko po, sa kanya ko po binibigay. Mabot din po ako ng 90,000 po sa kanya. Pera pa po yung 180,000 na down payment ko. So di po pa totoo. Para magsimula ng makamove on, isinurrender na ni Gerald ang nirentangay na kotse sa tanggapan ng HPG. January 16, 2024. 4 na buwan pagkatapos makipagtransaksyon online, inaresto si Joseph Valdez ng mga tauhan ng Highway Patrol Group. Sa pagkakataong yun, trip to preso ang naging biyahe niya. Sino yung Joseph? Si Joseph naman ay tao ni Jebra. Siya ang kumbaga runner. Siya ang inuutusan ni Jebra para mag-deliver ng sasakyan o kumuha ng sasakyan. Sana po mahuli sila. Pagbayaran po nila lahat ng kasalanan nila hindi lang po sa akin. Sobrang dami po namin. Pagbayaran po nila lahat ng kasalanan nila kasi yun nga, di naman po pinipulit yung pera, talagang pinaghihirapan po. Bago matapos ang kwentuhan namin ni Gerald, may magandang balita siya sa akin.
Napalitan ng kaninang lungkot ng mga ngiti. Bibili raw siya ng bagong kotse. Pero sisiguraduhin niyang hindi na raw siya mabubudol pa. Kaya ko pala mag-apply ng sarili ko. Nakapag-provide ako ng sarili kong requirements. Isang linggo, na-approve agad ako sa bangko. Ayun yung, syempre, alisayan ni God, nalaw ko ito, bagong kapalit. Yun, sobrang thankful pa rin ako. Kahit may nawala, may bumalik, may darating talaga. Nawala din sa sakyan po, kaya gumawa po ako ng paraan na, which is kaya ko naman po pala, na makakawa ng sarili ko. Sa akin pa po mismo nakapangalan. Ang itinuturong kawatan daw ng rentangay scam na si Jebra Meneses may kapit daw sa isang government employee. And then alamin ko nga kung meron nga mga ganong klaseng taong I think we'll have a very deep investigation. Number one, why are they allowing people of this type to transact with the LTFRB? Susunod sa Budol Alert. Alam mo, Marian, itong renta ngayon na to, hindi to magtatagumpay kung walang isang magaling na fixer na yun ang umaayos ng mga dokumento. Hindi lang yung dokumento ng nag-aarkila, kundi yung dokumento ng gustong pumasok sa negosyo ng TNVS, di ba? Totoo yan, napaka-notorious nga raw nitong fixer na to. Katunayan nga, meron pa siyang muka, nakapaskil daw dun sa LTFRB. Ha, wanted na siya? Oo, ang nakakapagtaka, napakarami pa rin niyang naloko. Grabe. Nasa 40,000 Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers ang pumapasada sa mga kalsada ng Metro Manila. Malaking ginhawa raw ito sa mga gusto ng alternatibong paraan ng biyahe. Bukod dyan, nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga may-ari ng kotse na makaipon ng dagdag na kita. Pero dahil advance din mag-isip ang mga mambubudol, napapaikot-ikot nila ang mga walang muwang na biktima para bumili ng kotseng inirentangay pala. Sa mga kwento nila Jenly at Gerald, ilang beses nababanggit yung pangalan ni Jebra. Pero sino nga ba si Jebra? Dito sa kanyang Facebook, nagtatrabaho daw siya sa LTO Main, East Avenue, Quezon City. So aalamin natin kung taga rito nga ba siya at dito siya nagtatrabaho. Budol check number 1. Totoo bang kawani ng Land Transportation Office o LTO si Jebra Reneses? So we are certifying that Ms. Jebra Reneses is not an employee of the Land Transportation Office. So wala naman pala nagtatrabaho talaga na Jebra Reneses dito sa LTO. Titingnan naman natin sa LTFRB. Naku po, violation yan, Jebra. Budol check number 2. Totoo bang kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong paandar ni Jebra? Sinusubukan natin kumontak sa LTFRB at humingi nga sana ng panayam para malinawan tayo kung ano nga ba yung connection ni Jebra sa kanila. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong makuha. Paalis na sana kami nang biglang may tumawag sa akin, si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Chairman, ang sabi kasi yung itong Jebra yung suspect, no? Yung Jebra na sinabi ko, Jebra Pascual and Jebra Reneses, sinasabi raw po na connected or affiliated daw po sa LTFRB. Meron daw siya kumbaga connection. Siya kasi yung nag-aayos nung papeles kumbaga para sa TNVS, pag-application ng TNVS. So TNVS ang pa-check ko sa mga tao namin para ma-red flag namin ang LTFRB. Huwag nang mag-entertain ng ganitong klaseng mga applicants. And then alamin ko nga kung meron nga mga ganong klaseng taong I think we'll have a very deep investigation. Number one, why are they allowing people of this type to transact with the LTFRB? Bakit nila ito pinapayagan? I think kung sindikato ito, ibig sabihin, merong kwento, may mga persons involved within the agency who facilitates it. Mukhang malalim to. Huli ka na naman! Budol check number 3. Sa maniwala kayo o hindi,
ang itinuturong opisina ni Jebra Pascual o Jebra Reneses. Halos nasa gilid lang ng LTFRB. Mukhang marami tayong mabubulabog dito. Hi po. Ay, ma'am, si Ma'am Jebra. Wala po dito, ma'am. Ah, wala si Ma'am Jebra? Opo. Hindi siya nag-office dito. Ah, pero kasi sabi daw dito daw. Lumipat na po siya dito sa may Palaten. Ah, pero matagal siya dito noon una. Hindi ko po masyadong kilala yung Jeffrey. Ah, saan siya? Yung office niya? Opisina nila, yung dito, yung Saan? malaking bahay dati. Saan po? Yung malaking bahay, wala na sila dito. May pumupunta mga ibang tao dyan naghahanap sa kanya dati. Kasi yun, hanggang sa nabalitaan ko na nahuli nga. Ano ba yung alam yung business niya? Ang alam ko doon, naglalakad sila doon, nagpa-process sila ng mga documents, mga ganun. Nang alin? Mga sakyan yata, ganun ang alam ko. Sasakyan ng ano? Para saan? Sa TNBS yata, mga ganun. Naku, Jebra, tumabi ka muna. Ang dami mo ng red flag. Mala road hazard daw itong si Jebra sa dami ng mga nagrereklamo laban sa kanya. Mismong PNP Highway Patrol Group na ang pumara sa umano'y kalokohan niya. Itong naririnig namin yung pangalang Jebra, no? Paulit-ulit dun sa mga kwento ng mga na-interview na namin. Sino ba tong Jebra na to, sir? At ano ba yung ginagawa niya? Siya ay nag-o-offer ng Grab Ready na sasakyan. So, yung sasakyan na yon, gagawin niya ng provisional authority, mga papeles, ORCR na rin. So, lahat to peke. Peke po lahat yun. So, gaano to ka-notorious, itong Jebra na to? Ang kanyang warrant of arrest ay 2017 pa. So, hindi lang ngayon. 2017 up to now. Sa kwento ng mga biktima at mga nag-imbestiga sa mga reklamo, kilalang fixer daw si Jebra na sa katagalan nasangkot din sa paggawa ng mga peking dokumento at papeles. Mula ORCR ng mga sasakyan, TNVS approval forms at maging provisional authority na kailangan para makapasada. Marami rin daw siyang kasabwat na runner o parang ahente na tulad nga ni Joseph Valdez na nakilala ni Gerald. Ito ang eksenang matagal nang hinihintay ng mga biktima raw ni Jebra at ng mga umano'y kasabwat niya. Takpan niyo na lang, sir. Tatakpan namin, ma'am. Yan, baka pwedeng din na ako sasasan. Sa kasamaang palad, hindi man lang nag-init sa kulungan si Jebra dahil 2 araw lang mula nang matimbog, muli siyang nakalaya matapos magpiyansa ng 36,000 pesos. Maliit na halaga kumpara sa mga illegal niyang nakolekta. Kamusta ngayon si Jebra? Sabi niyo, nahuli siya. Asan ba siya ngayon? Lumabas na. Bailable offense kasi Oh. ang kaso niya. Gaano karami? Gaano kalaki yung nakuha niya? 19 complainants pa lang ang dumating sa amin. Nagre-range ng 150,000 to 350,000. Ilang sasakyan yan, sir? Ang recovered namin ay 22. Marami pa kaming hinahanap na sasakyan na involved. According sa mga complainants, 100 plus units. Marahil panahon na rin para pag-aralan ng mga otoridad at mambabatas ang bigat ng parusang ipinapataw sa krimeng ito. Hanggang may nakikita kasing butas ang mga kawatan, lulusot at lulusot sila sa pananagutan sa batas. Mahigit 100 units ng sasakyang narentangay. Wow! Pero kung nakikinig man si Jebra ngayon, huwag kang paisi-isi dahil habang may sapat na ebidensya at salaysay ng mga biktima, maaaring sumagasa sa iyo ang santambak na kaso. Mas the best talaga kung lahat sila magpa-file para ma-appreciate na ng korte na huwag nang palayain.
Kahit mga matagal ng car rental company, nabubudol din ng mga kawatan. Not one car, but two. After parang 3 days na check namin na parang hindi na gumagalaw yung tracker. Binaklas na. Yung proof of billing niya, hindi po dun akma dun sa address. Wala pong ganong address. Kumbaga, fake po yun. Susunod yan sa Budol Alert! So Brian, hindi lang pala yung mga individual car owners na pa isa-isang nag-aarkila, no, ang nabubudol dito, no? Oh, tama, Luchi. Kahit yung mga matatagal na sa negosyo, kahit yung alam na yung kalakaran dito, Na dapat established na, di ba? oo nga eh, pwede pa rin masingitan ng mambubudol. So ang ibig sabihin nito, this is a new kind of carnapping. Eksakto. Arestado sa Cavite ang isang lalaking nasa likod ng rentangay modus. Arestado ang 4 na lalaki sa Quezon City na nagtangka umanong tangayin ang nirentahan nilang sasakyan. Huli sa Quezon City ang isang babaeng membro umano ng grupong sangkot sa rentangay modus. Madalas ng laman ng mga balita ang rentangay scam. Kung makabili ng sasakyang pagmamay-ari pala ng iba, talo at pwede pa palang makasuhan ang buyer. Ang unang nagiging biktima, yung mga car owner na nagtiwala sa customer nila. Wow, ang daming sasakyan. Ay, brand new pa yung iba ha. Pero hindi lahat kasi na bumibili dito, personal use ang pambili ng sasakyan eh. Iba pang papasaday, pang nenegosyo. Pero alin dito yung legit at ano yung budol? Red flag natin sa mga kababayan natin, pag ang isang sasakyan ay hindi akma ang presyo doon sa kanyang modelo, doon po magtaka na po kayo. Budol Alert! Alam naman nating mahal magkakotse, pero alamin muna ang RFS or Reason for Selling kung binibenta ito. Madalas kasi kapag mura, baka may sira ito at ang malala, rentangay pala. Si Jerry Lou na may rent-a-car business sa Cainta, Rizal, hindi naging ligtas sa mga mambubudol. Pakikwento naman sa amin yung iyong experience, no? Parang narenta ngayon din ata. Yes, last 2022 po. Not one car, but two. Isang renter, yes. Before kasi, kausap ko siya sa message, tsaka sa marketplace. Okay naman. And then, since nga po, hindi pa talaga ako ganun ka, ng requirements. So, yung mga requirements niya, pinapasa niya. So, then, okay. And then, papa-deliver. And then, after parang 3 days, na check namin na parang hindi na gumagalaw yung tracker. Binaklas na. Ano nangyari yun? Yung proof of billing niya, hindi po dun akma dun sa address. Wala pong ganung address. Kumbaga, fake po yun. Yung IDs niya, UMID po niya. Ganun din. Fake. When did you realize na fake yung mga dokumento sa gamitin niya? Nung time na sinabi sa ng partner ko na hindi na gumagalaw yung GPS. And then hindi ko na siya makontak. Kung ano-ano raw kasing shortcut at pasikot-sikot ang ginagawa ng mga mambubudol. Kaya natangayan sila ng rental car. Kasi may mga clients na yun nga po ang pinakita nila. But nung time na nag-rent sila, iba yung binibigay. Yung kuwari, kinuha na po nila yung car dito or i-deliver na. Pag na po yung ID, binigay na, ay parang iba to. Iba yung sa pina-verify nila sa amin. May mga ganong cases po kasi. Kaya yung driver namin, kailangan, tinitrain din po namin how to verify IDs. Sabi nga, di ba, tuso man ang matching na paglalamangan din. Nakabalandra pala kasi sa social media ang pagmumuka ng nambudol sa kanila. Wala nang preno-preno. Nang makita nila sa social media ang pagkakakilanlan ng suspect, dire-diretso na silang gumawa ng paraan para matiklo ito. Kasi nahuli po siya sa Las Piñas. So nalaman namin yung totoo niyang pangalan, napakulong na rin po namin. Yun nga lang, on process pa rin hearing. Pero yung car, hindi pa namin po nare-retrieve. Siguro sindikato po sila. What made you say na sa tingin mo ay sindikato itong nangulimbat? Nung kasi, we think na sindikato yun kasi wala naman pong magagawa ng ganun eh. Tao lang.
May mga ano po siguro financer. Mostly naman po sa nagrerenta ngay, ganun yung mga sindikato po. Pero kahit nahuli na ang suspect, hindi pa rin naibabalik ang dalawang sasakyang narentangay mula sa kanila. Pero sana hopefully talaga, kahit yun lang, makuha po namin. Madalas nating sabihing experience is the best teacher. Kaya mas naging mahigpit at matalas na si Jerry Lou pagdating sa pagkilatis ng mga renter. Halimbawa, ako gusto kong mag-rent ng kotse. Anong hihingin nyo sa akin? First of all po, we required po na yung LTO portal. Kailangan ko po i-check doon yung digital ID na issued po sa LTO. Kasi ngayon po kasi madami na po nag-fake ng mga driver's license. And then, for ID po na iso-surrender, kailangan ko rin po muna i-verify yung passport, yung mga primary IDs po, which is passport, voters, and the national IDs, and SSS, tsaka UNID. But for that kasi, kailangan din talagang mabusisi. Dahil wais na sina Jerry Lou, hindi na umubra ang bulok na style ng gustong mambudol sa kanila. Last year, may isang tao na nag-inquire. Medyo busy kasi kami nun. Wala akong time mag-verify ng IDs. And then, pinadeliver ko itong car na to. Tapos, nung kinabukasan, parang ang dami niya kung sinasabi na nasa Baguio siya. But nung chinek ko yung wala po sa Baguio yung car, doon palang red flag na. Na-alarma na ako. Paspasan nilang tinunton ang kinaroroonan ng sasakyan. Hanggang sa natrack namin siya dyan sa Green Hill, sa parking. Una nagagalit siya. Parang syempre ako, natatakot din ako that time. Baka mamaya, bigla na lang akong anuhin. Ang ginawa ko, sir, sabi ko, kailangan niyo po ibigay yung sasakyan. Sabi niya, bakit ba? Kasi magbabayad naman ako. Hindi sir, fake nga po yung ID niyo eh. Hanggang sa binigay niya na yung susi. And then, after a week, nag-browse ako sa Facebook. Nakita ko yung ID niya, ganun din, but iba yung pangalan. Pero yung picture ganun, nakarnapan ng pickup truck, tsaka isang AUV. Munti ka na po kami doon. Violation of the new anti-carnapping law of 2016 at estafa ang mga kasong pwedeng kaharapin ng mga taong nasa likod ng rentangay scam. Sa carnapping po, pwede pong isang kaso na lang po yun. Yung isa, yung tumangay ng sasakyan, yung isa ay yung may alam pero itinago niya at sa halip ay binenta pa po yung sasakyan o mga parts nitong mga sasakyan. At pangatlo po, yung nakabili, kung possessor, kung hindi niya po siniguradong legitimate po, lehitimo yung sasakyan, ay pwede po siyang makasuhan. Pero kung mapatunayan naman po niya na wala siyang alam o ibabalik niya naman po yun, hindi po siya makakasuhan. Yan ang legit check na dapat tandaan. Mas mainam na raw ang pag-iingat kaysa magsisi sa huli. Kaya para maiwasang mabudol ng rentangay scam, ano ba ang mga red flag na dapat niyong malaman bago bumili at magtiwala sa mga manghihiram ng sasakyan? Susunod sa Budol Alert! So, Reniel, ang tanong ko dyan, no? Nare-recover pa ba yung mga narentangay na sasakyan? Lucy, ma-recover man, napakatagal naman dahil mahaba-habang proseso yung kinakailangan. At Oo, minsan, kasi alam ko, binabago pa yung mga kotse na yan, di ba? Pinagpapalit-palit yung mga chassis number, pintura, etc. Tama, Lucy. Mismong yung chassis number, itsura, yung aesthetic ng kotse, papalitan. So mismo, yung kotse mo, mapapalitan pa ng bago. At yung malala dito, Lucy, kung sino yung nagrenta na nabiktima na nga ng rentangay scam na to, siya pa ang makakasuhan ng mga tinangay na kotse na yan. Kasi bawal bumili ng nakaw. Tama. Masayang-masaya sina alias Nyahar at Michael. Sadya naming itinago ang kanilang pagkakakilanlan para na rin sa kaligtasan nila. Sa wakas kasi maiuwi na nila ang mga sasakyan nilang narenta ngayon noong Hunyo ng nakaraang taon.
Si Michael, kilalang kilala ang kanyang Fortuner kahit pa sa malayo. Sir, physically, nung nakita nyo na, anong nakita nyo? Nung tinignan nyo ba, ito na nga yung kotse ko, may nabago po ba? Yung mags pa lang, siya na eh. Alam nyo na, no? Oo, mags pa lang, alam ko na. Pinalitan nga yung gulong mismo dahil may mga numero yung mga gulong pag nabibili. Yung gulong yung pinalitan. Oo, napalitan yung gulong, pero yung mags hindi. Kasama sa 12 mga renta-ngay vehicles na nabawi ng PNP anti-carnapping units, ang Fortuner at Hi-Ace Grandia ni Michael at Ñahar. Mahaba-haba rin daw ang inilakbay bago nila ito muling makita. 7 buwan ding hinanap ni Ñahar at Michael ang mga sasakyan nilang natangay sa Baguio City. February 2023 nang parehong pinasok ni Michael at Ñahar ang mga sasakyan nila sa isang rent-a-car shop na nasa Benguet. Hindi nila parehong inakala na isang araw, bigla itong maglalaho. Noong June 22, 2023, may dalawang pumunta daw doon na nag-rent. Tumawag daw sa kanya, gagamitin daw pag sa kasal. O sige, mag-down payment sila at saka mag-iwan ng ID. So yun naman yung ID na iniwan. Fake pala. Or 3 to 5 days, parang ganun daw ang sinabi. Tapos nung mag 3 days na, nawala na yung trackers. At saka hindi na sila makontak. So doon kami nagtaka na bakit nawawala yung trackers, hindi na bumabalik. Wala nang sinayang na panahon at agad nilang inireport ang insidente sa Highway Patrol Group o HPG Cordillera ang nawawala nilang sasakyan. Akala nila wala na silang pag-asa pa. Pagkalipas ng 7 buwang pagkakawala ng sasakyan, nakakuha ng impormasyon mula sa HPG ang dalawa. Ang Fortuner ni Michael na ibenta na raw sa halagang 1 milyon sa Tanawan, Batangas. Habang ang Hi-Ace Grandia ni Ñahar nasa Novaliches naman na tiyempuhan. Iba na yung naka-attach na plate number and then pati yung conduction sticker ay iba na rin. Ayan ma'am, nakita nyo na yung sasakyan nyo. Anong unang mong ginawa nung na-recover na? Siyempre, niyakap ko at ang saya-saya ko. Nung nakita nyo na yung sasakyan, handa nyo na sanang kunin. Akala nyo ba agad-agad makukuha nyo? Hindi naman, expect ko naman na parang tatagal. Dahil naburado na yung mga chassis number at saka motor number niya. Maituturing na swerte pa rin kahit paano sina Michael at Ñahar dahil na-recover pa ang mga sasakyan nila kahit tumagal din ng ilang buwan. Sina Gerald at Jari Lou kailangan munang mag-file ng kaso sa mga mambubudol. Lahat po na naloko, nagkita-kita po kami sa HPG para magreklamo. Nagkatawanan kahit masakit, ang dami po namin. Iba-iba po, matanda, bata, alos lahat po lugmok. Hindi mo akalain na yun ang loko sa kanila, hindi yun ang loko sa'yo. Marami naman pong naipakulong, kaya lang nangyayari po, wag nabawi na ng mga may-ari yung kanilang mga sasakyan, inuurong na po yung kaso, hindi na nila tinutuloy. Yung iba naman po ay kulang ang ebidensya, mahina. So diyan po nakakapagpiyansa po yung mga ating mga accused. Pakinggan nyo rin itong budol alert ng mga otoridad. Hanggat maaari po is brand new na lang ang bilhin ninyo. Pag second hand naman, wag po kayong mag-atubili na kumonsulta sa HPG at saka sa LTO po at sa inyong mga local police. Kung sa tingin mo naman naka-jackpot ka na sa mura, think again. Dahil madalas, red flag na to lalo sa sasakyan. At ito ang aking budol alert. Ako po, si Rainiel Pawid. Maraming pangarap magkakotse sa Pilipinas para sa maginhawang biyahe sa daan at yung iba naman para sa ekstra kita. Malakas ang loob nitong si Gerald na bumili ulit ng bagong kotse at masaya ko para sa kanya dahil kahit paano ang pangarap niya noon naituwid na niya at naitawid na.
Ito po ang aking Budol Alert. Marian Enriquez. Kung may isang bagay akong natutuhan sa mga kwentong ito, hindi lang siguro basta pag-iingat ang mahalaga, kundi kung kanino ibibigay ang tiwala. Huwag magpatangay sa maling akala. Ito po ang aking Budol Alert. Brian Basa. Eyes on the road. Payo yan sa mga driver para makaiwas sa disgrasya. Dadagdagan namin ang payong yan. Keep your eyes open sa mga kawatan dahil may alam na shortcut ang mga yan. Shortcut para manloko. Kaya patigilin na natin para last na nila yan. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.